papalapit na ang posibilidad na maakyat sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kinukonsidera ng Senado ang pagtatalaga ng impeachment manager para tiyakin ang maayos na daloy ng posibleng paglilitis. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. 106 votes. Yan ang kinakailangan upang iakyat na dito sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan nauna nang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na kinukonsidera nila na magkaroon ng impeachment manager upang tiyaking maayos ang posibleng pagdinig. Batay sa mga paunang bilang, lumampas na umano sa kinakailangan bilang ang mga mambabatas na sumusuporta sa impeachment complaints. Ayon pa kay Lacson, pinag-aaralan na ng Senado ang posibilidad ng pagtatalaga ng impeachment manager sakaling mag-convene ito bilang impeachment court. May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Kanyang inihayag na isa sa kinokonsidera para sa posisyon si Senador Francis Kiko Pangilinan dahil sa kanyang background bilang abogado. Anya makatutulong ang impeachment manager upang gabayan ang proseso at matiyak na maayos ang pagtalakay sa mga objection at proceedings sa paglilitis. So we're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Dagdag pa niya, iminungkahi umano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang naturang hakbang at bukas naman dito si Senate President Vicente Sotto III. Alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito yung rules of impeachment. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa... si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial. Oh. Ngunit pahayag naman dito ni Pangilinan, depende ito sa mayorya. Ang nasabing pahayag ay hindi pa pinal na desisyon. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Samantala, ayon sa ilang mambabatas sa Kamara, mahigit 130 na umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment complaints. Higit sa kinakailangan na 106 na boto para maiakyat ito sa Senado. Sa sandaling maipadala ang articles of impeachment, ang Senado ang magsisilbing impeachment court para litisin ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagpahayag si Senator Erwin Tulfo kaugnay ng umano'y pag-atake sa oil tanker ng Abu Dhabi National Oil Company or ADNOC sa Strait of Hormuz na may sakay na 24 na Pilipinong seafarers. Ayon sa Senador, ligtas ang lahat ng Pinoy crew members, ngunit ipinapakita ng insidente ang patuloy na panganib na kinakaharap ng mga marino sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Binigyan din niya ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga seafarers at ang pagsunod sa international law at freedom of navigation sa conflict zones. Nanawagan ang senador sa lahat ng panig na pairalin ang maximum restraint at iwasan ang anumang hakbang na maglalagay sa panganib sa mga sibilyan at commercial vessels. Iginiit din niya na nananatiling committed ang Pilipinas sa mapayapang resolusyon ng mga sigalot sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon. Samantala, naghain ng panukala si Senator Risa Ontiveros upang alisin ang value-added tax o VAT sa systems loss charges sa electricity bills ng mga consumer. Layunin ng panukala na mabawasan ang dagdag pasanin ng publiko sa gitna ng tumataas na presyo ng kuryente. Ayon sa senador, hindi dapat patawan ng VAT ang systems loss dahil hindi ito direktang serbisyo o produktong natatanggap ng mga consumer. Inaasahang makatutulong ang panukala upang mapagaan ang gastusin ng mga pamilya lalo na sa panahon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Samantala, tinalakay naman sa Kamara ang panukalang Kalinga Act na layong tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at inflation habang may suporta mula sa economic managers at pagtutol mula sa ilang mambabatas. Narito ang ulat ni Jade Buhoy. Isinagawa ngayong araw ang pagdinig sa House Bill No. 8834 o Kalinga Act na naglalayon na magtatag ng national framework para maibsan ang lumalalang epekto ng krisis sa langis. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidy III, mahalaga ang koordinadong tugon ng pamahalaan sa gitna ng global oil crisis na direktang nakakaapekto sa pamasahe, presyo ng pagkain at gastusin ng mga pamilya. Layunin ng panukala na magbigay ng targeted at panandaliang ayuda sa mga sektor tulad ng transport, agrikultura at maliliit na negosyo. Kabilang sa mga hakbang ang fuel subsidy, cash aid sa low-income households at suporta sa micro, small and medium enterprises. Nakasaad din sa panukala ang mga kondisyon kung kailan ito i-activate, tulad ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis at kakulangan sa supply ng enerhiya. Suportado naman ito ng ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan nagsasabing makakatulong ito sa pagpapatatag ng ekonomiya. Gayunman, kwenestyon ng Makabayan Bloc ang panukala at tinawag itong pansamantalang solusyon lamang sa mataas na inflation na umabot na sa 7.2% noong Abril. Nagbabala rin sila na maaaring magbukas ito ng mas malawak na emergency powers para sa Pangulo na posibleng maggamit ng lampas sa layunin ng batas. Sa kabila ng magkakaibang pananaw, nagpapatuloy ang deliberasyon sa Kamara upang timbangin ang mga probisyon ng panukala bago ito aprubahan. Inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig sa Kalinga Bill habang ginagawa ang pinal na bersyon nito bilang posibleng pangunahing tugon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagpahayag ng pangamba ang Kabataan Party List matapos ang pagpapaputok ng Tomahawk missile ng Estados Unidos mula Tacloban City hanggang Nueva Ecija bilang bahagi ng balikatan exercises. Ayon kay Kabataan Party List Representative Reni Co, posibleng malagay sa panganib ang mga komunidad na malapit sa mga lugar na ginagamit sa military drills. Giit niya, hindi lamang usapin ng depensa ang live fire exercises kundi usapin din ang kaligtasan ng mga sibilyan at soberanya ng bansa. Binatikos din ng grupo ang umano'y paggamit ng Pilipinas bilang firing range ng mga dayuhang puwersa sa gitna ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific region. Kasunod nito ay ang partisipasyon din ng Japan Self-Defense Force sa live drill missile drill sa Ilocos Norte bilang bahagi ng Balikatan 2026. Inatasan naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng local government units na tiyakin ang tuloy-tuloy at walang hadlang na pagbibiyahe ng mga fuel tankers sa kani-kanilang lugar. Ayon sa DILG, hindi dapat makaapekto ang mga polisiya gaya ng truck ban at traffic coding sa delivery ng supply ng langis sa gitna ng global energy concerns. Hinimok din ang mga lokal na opisyal na magbigay ng exemption sa mga lehitimong fuel tanker upang maiwasan ang pagkakaantala sa distribusyon. Sa iba pang balita, opisyal nang naibalik ng National Treasury ang 60 billion pesos sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasunod ito ng direktiba ng Pangulo upang magamit ang pondo sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at makapagbigay serbisyo sa mas marami pang mamamayan. Ayon sa PhilHealth, sisiguruhin nito na ang bawat piso ay ilalaan sa pagpapahusay at benepisyo at pagpapalakas ng mga sistema bilang pagpapabilis ng proseso sa kanilang serbisyo.
Sa iba pang balita, arestado ang 5 individual, kabilang ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Roberto Mabanta sa isang entrapment operation dahil sa alleged robbery extortion in relation to Republic Act number 10175 o ang Cyber Prevention Act of 2012. Ang kaso ay nagmula sa complaint ni dating Speaker Martin Romualdez kung saan di umano'y maglalabas ang PGMN ng expose na may kaugnay sa korupsyon at ito ay hindi ilalabas kung siya ay magbabayad ng kabuuang 300 million pesos. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, patuloy na hahabulin ang mga individual na ginagamit ang mga online platforms para manakot o mang-blackmail para sa pansariling kapakanan. Look into the personalities, sino ba yung mga nandun sa big interest. So, titingnan natin lahat yan, all the angles. But rest assured, as always, NBI is very, very fair. Ang intention namin dito ay protection na natin yung BOG system, yung media system. Kasi kayo mga nasa media, you will also be a victim here. If yung reputation will be tarnished because of some media practitioner using the modern form to social media natin to extort money, na mangingi ng pera. Yung press freedom, okay yan, we protect it. But criminal activities will go after it. Samantala, sa post sa kanilang social media site, sinabi ng PGMN na sila ay inosente at isa lamang itong setup. Anila walang extortion, walang pananakot at kaya nila itong patunayan. Ito anila ay ginawa ni dating Speaker Martin Romualdez upang sila ay patahimikin. Nag-iwan naman ng mensahe ang PGMN kay Romualdez sa huling bahagi ng pahayag na alam mo kung ano ang ginawa mo at alam din namin. At soon, everyone will too. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH tiniyak na walang kaso ng hantavirus sa bansa. Pinakamataas na inflation rate sa loob ng 3 taon na itala nitong Abril. DSWD itinangging 4Ps ang dahilan ng mataas na singil ng kuryente ng Meralco. Impeachment manager kinokonsidera ng Senado para sa posibleng BP Sara trial. Missile drill sa Balikatan, pinangangambahang banta sa kaligtasan ayon kay Representative Rene Co. NBI OTCD, inaresto ang PGMN founder, kaugnay ng umano'y robbery extortion scheme. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang mga naging pinakamaiinit na balita ngayong linggong ito. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming YouTube at Golden Nation Network at sa amin pong Facebook, Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ang News Force.